Okay. Nagbakasyon. Kaya yung bakasyon nyo, okay? Good morning po. Andito na ngayon tayo sa part 5. Excited ako. Wala tayong upload yesterday, Sunday. Nag back-to-back shift kasi ako kahapon, Saturday and Sunday. So, excited na ako para panoorin ang part 5. So, galing silang nag-shopping sa part 4 and then dinala siya sa bahay ng PB team, right? So, ito kayo. Okay. Oh, nakalimutan na yata nilang bumili ng hairbrush, hindi nagsuklay si hindi nakasuklay si Miley, no? Kagaya ko din, kagigising, walang suklay-suklay. July ang closing. July 8 daw. Tapos, Tapos si ate, malayo sa kanyang pamilya. Kaya hindi na nakapag-asawa. Ayun, yun. wala na kutsara, sir. Saan mo mga kutsara? Ambot lang. Nawakan na po kami ng bunsa. Hindi natin si ate. Ang masasabi ko si ate, ate, gabi lumalabas eh. Bakit kaya ganon? Bakit kaya nawawala ang mga kutsara sa bahay? Pati dito. Or sa Pilipinas, siguro kasi sa Pilipinas, may mga nanghihiram na kapitbahay pag may mga okasyon sila, kulang ng kutsara. Okay, understood. Kaya nawawala. Pero dito, wala naman kapitbahay na nanghihiram. Bakit nawawala ang mga kutsara? Mga tinidor, ganon. Lalo na kamo sa washing machine. Lalagay ko doon sa washing machine ng mga medyas, maglalaba ka. Nawawala ang mga medyas, isang paris na lang naiwan. Ewan ko bakit. Isang katotohanan na hindi maipaliwanag. Alam niyo po, yung mga gamit namin nawawala. Tatatlo lang po kami dito. Binasag niya na po yung 3 bakal. Asa manibutang ako dyan? Alam, sir, yung dalawang baso. Kaya mga kapitbahay, meron po kayong dotasyon. Kasi alam niyo po, ang sila kasi yung binili ko dyan. Kasi ilan lang naman kami. Nagutom na ako. Ewan ko dito kay ate, asa may buti? Apat ang kutsara, sir, no? Sige, pwede rin yung sandok sa akin. Ano yung sandok? Okay na ako. Kakain, gagamit nila ng sandok. Uy, ang tayo ako sa mga... Apat na kutsara pa. Totoo yung mga babae. Wala akong kutsara pa. Wala akong kutsara. Oh. Wala kang kutsara. Ayaw mo na akong makmangga. Uy. Siguro nung pinalabas ito 2 years ago, biglang nagdamihan ng nagpadala ang mga Ano kinakain? kababayan natin ng mga kutsara kay Oh. Sir Paul. Matamis kasi hindi ako matamis. Sa may gate. May pakuan pa kiti. Uy. Ito lang po. Saging. Gusto mo saging? Sama ka ng saging, no? So walang saging, marami saging sa bundok. Ang sabi, doon sa amin. Oh, may mangga dito ba? May mangga. Pero gusto ko talaga yung mangga. Wala ko kasi yung mangga. Hindi, pilit sa dagat. Pilit ko. Kita nila, hindi ko rin na maintindihan. Diga na? Tapos toyo, adobo man. Sinabihan na ano. Kita mo na? Kaya kung hindi namin ito nakilala, kung hindi ko yan na anong bata, malamang, balikan, mag-asawa talaga ito. Swerte mo. Kung makita mo sa cellphone. Tapos, connected pa. Diba tinutulungan namin kilala mo yung bulag doon? Yung si Merlin. Merlin.
Di ba pinapagawa namin siya ng bahay. Nagaling kami doon. Tapos, alam mo ba ate, yung mapapangasawa nito dapat nandun lang sa likod ng bahay. Kung ito yung pinapagawa namin bahay, nandito yung bahay ng mapapangasawa mo dapat. Ang kapitbahay din. Kapitbahay kaya, ang bait ng Diyos. Ang bait ni Lord kasi connected siya. Hindi namin na-expect na yung tinutulungan namin na si Merlin, yung nanay niya, kapatid mismo nung kapatid niya yung tatay ng magiging asawa mo sana. Ayan. Oo, ayun. Ganun yun. Kaya, binigay ka ng Diyos para matulungan. Kaya Anong tawag doon? Kapatid ng tatay. Hindi. Yung nanay ni Merlin. Okay. Ang ganda ng sinabi ni Sir Paul dito na binigay siya ng Lord para tulungan. Kasi, like, yun, sinabi niya, yung araw-araw nilang nadadaanan, nakikita nila, laging nakangiti. Kasi nga naman yung maganda tong bata, so kahit pa from afar, pansinin talaga si Mylene. So yun, napapansin, tapos biglang nawala, pinuntahan sa school, hinanap. Talagang doon mo makita na yung talagang, inanap siya ni Sir Paul para talagang tulungan. And then, to the point na pala, what you call this, yun, yung ginamit ni Sir Paul yung kanyang intuition na something is not right. So, hinanap niya. And then, yun, yung gusto ko yung sinabi ngayon ni Sir Paul na binigay ka ni Lord para tulungan. Yun ang sinasabi ko. Na ang mga bagay, kung gamitin natin ang ating intuition, kung gamitin natin ang ating pakiramdam, hindi naman sa lahat ng bagay, no? Ito yung paniniwala ko lang, is hindi natin alam na yung tao palang katabi natin or sa paligid natin, na sometimes they're strangers, is nangangailangan talaga ng tulong. I'll give you a very typical example. Nung ako nasa Pilipinas, kami nasa hardware store ng aking uncle, ng aking tsuhin. So, yung tsuhin ko, siya yung nandun sa harapan ng hardware at kinakausap niya yung mga sales clerk. Ako, I was like 3 meters away at nakatutok ako sa cellphone ko because something important na tinitignan ko from my email. I think that time. So, ngayon, sa aking pag-check sa aking email at pagsasagot, bigla kong may narinig na boses ng isang lalaki na sabi, bilhin nyo na po tong paninda ko, pambaon lang po to ng anak ko, yung kikitain ko dito. Pero hindi ako yung kausap. So, maraming tao noon, but something in his voice na nag-catch ng aking attention para itigil ko yung aking ginagawa at tinignan ko kung saan galing yung boses na yon. At nakita ko isang payat na lalaki na mayroon siyang daladalang basket. Kinakausap niya yung isa sa mga sales clerk or isa sa mga tindera ng what do you call this? Ng hardware store. So, lumapit ako. For some reason, bakit hindi ako yung, alam niyo yun, yung nilapitan niya, doon siya sa tindera. Nagpunta. So, sabi ko, ilan pa ba yung binibenta mo? Magkakano ba yan? So, tinanong ko mga ganong questions. So, meron pang mga 60. 30 po na embutidong bangos, tsaka 30 na regular pork embutido, sabi niya. So, sige, sabi ko, bilhin ko na lahat yung 60 at dadagdagan ko pa. Pinakwenta ko kung magkano and then dinagdagan ko and then pinamagay ko rin, binigyan ko yung mga tindera, yung mga nandun na tricycle driver, no? At ang point doon is kung minsan kinakailangan sa mga may kaya naman na pwedeng tumulong, is kung minsan sundin mo yung intuition mo, bigla ka na lang ganon, may mga ipapaharap sa'yo o may mga ipapa-encounter sa'yo si Lord ng mga tao na nangangailangan pala ng tulong mo na kahit konti lang. At meron din naman sa mga nangangailangan ng tulong na kung tapatan yung layunin at talagang nangangailangan ka ng tulong, meron din ipapakatagpo sa'yo si Lord na mga tao o mga pangyayari na makakatulong sa'yo.
tiwala lang. Pero sa situation na to ni Mylene at saka ni Sir Paul, talagang pinakinggan kasi ni Sir Paul yung small voice na ay alam mo yun, yung God speaks to us in small voices kasi. At nasa atin yun kung pakinggan natin. Ay itong kwentong ito, kaya sabi ni Lord na, sabi ni Sir Paul na, binigay ka sa amin ni God para tulungan, which is true. At kung hindi rin naman pinakinggan ni Sir Paul yung sinasabi sa kanya ni Lord na, oy, hanapin mo tong batang to na kailangan to ng tulong. Kung hindi niya sinundan yon, wala si Mylene. Kaya kung ganun, Yung lalaki, tatay ng mapapangasawa nito. Kumbaga magpinsan, Matanda na. oh, hindi, bata pa. 25. Hmm. 21. Tapos, ano kasi yun ganito kasi mga kababayan. Itong bata na to, 13 years old ka pa lang dapat noon. Papaminyo ka na. Ng tatay niya. Tapos natakot man yan, dinala doon sa lalaki. Tapos nagsumbong siya sa pulis, di ba? Nagreklamo siya dahil ayaw na pa talagang mag-asawa. So, oo, napunta yan. Kwento na sa amin yung taga-barangay kasi ako mismo, nag-research ako. Right, talaga, no? Yung istorya mo, inalam ko kung ano talaga. Dahil kailangan ko malaman, katiting, para malaman ko kung saan ako magagaling, kung paano kita tutulungan, kung paano namin naayusin ang buhay mo. Hindi yung basta pinuntahan kita doon, ganito, ganyan. Inalam ko talaga. nag-background So, check. 13 years old, pamapinyo na ng nanay niya, tatay. Nagalit siya sa tatay niya, di ba? Nagalit, sinumbong niya sa pulis. Dahil 13 years old, mag-aasawa na. So, ang nangyari, pumunta siya sa barangay, pumunta man ng pulis, no? Tapos DSWD, kinuha siya doon sa lalaki. Tumakas man to 13 years old, maging mo yung 13 anos. Ngayon 14. Pero hindi pa rin natitigil yun. Talagang pinagkakasundugan siya. Ngayon, dahil hindi na sila makatakas. Dahil yung magulang nito ay mayroon ng kumbaga nakasundo na dun sa lalaki, may naibibigay na sa kanila. Kaya arrangement ay babat. Okay. So, talagang grabe pala. Alam niyo yung intensity din ng kagustuhan ni Mylene na makapag-aral at ayaw mag-asawa. Talagang pinaglaban din pala ni Mylene ang kanyang kinabukasan. Pinaglaban pala niya. Imagine yon yung hindi siya umalis siya, tumakas siya. Like, matalino tong batang ito Ang pinuntahan niya, barangay, nagsumbong siya sa pulis. Wow, na-involved din pala ang DSWD. Pero yun nga kasi, kung minsan, yun nga, kahit pa kung minsan ano gawin mo, kung ano yung batas kasi ng tribo, wala ka na talagang magagawa. At yun nga pala, nagbibigay na ng siguro mga paunti-unting tulong ang pamilya ng lalaki sa pamilya ni Mylene. Ang hirap talaga, no? Ang hirap ng sitwasyon niya, pero hanga-hangang Mylene. Talagang kahanga-hanga tong batang to. 13 years old, meron siya yung ganong feeling, meron siya yung ganong drive, that's the term. Meron siya yung ganong drive na, no, ayaw kong mag-asawa, kinakailangan kong mag-aral. Matalino siya talaga. Kasi she know na kung mag-aasawa siya, the cycle will go on. Good job, Mylene. So, eto para hindi na tayo masyadong mahaba. Yung drive ni Mylene, yung ambition niya, at saka yung intuition ni Sir Paul, pinakinggan niya yung sinasabi sa kanya ni Lord na this girl needs help. But, at the same time, the girl, si Mylene, is nagsisik o naghahanap din ng tulong. So, like, they meet together, nagkasalubong. Ang isang nangangailangan at isang pwedeng tumulong, boom, nagkasalubong. Na, yun talaga yung sabi ni Sir Paul na pinag-connect. Yes, pinagtagpo-tagpo ang mga bagay, ang mga pangyayari. At, ayun, naging
successful, I guess. Ang buhay na ngayon ni Mylene, ano? Ayaw ko lang kasing panoorin talaga kung ano yung mga current na nangyayari. Kasi gusto ko talagang umpisahan mo sa umpisa, kayo nagsabi, no? Pero ang ganda, like, marami tayong mga bagay na mga natutunan sa bawat episode pag ito'y hinihimay natin. Kaya nga tayo nagre-react kasi hinihimay natin kung ano yung mga bagay na pwedeng natin matutunan. Kumbaga parang history to kasi 2 years ago nangyari to. So, yung mga nagko-comment na matagal na to, that's not the point. Yes, matagal na tong video na to. Pero hinihimay natin yung mga pwede nating matutunan sa mga napapanood natin. So, in this episode, talagang nakita ko yung drive ni Mylene, yung kanyang pangarap talaga, ipinaglaban niya. Kaya kung meron tayong mga pangarap sa mga kabataan dyan, no? Meron kang pangarap, ipaglaban mo dahil ipagkakatagpo sa iyo ni Lord ang pwede na tumulong sa iyo. At ganun din naman sa mga pwedeng makatulong. Kung meron mo nararamdaman mo, meron kayong intuition, meron kayong something na nagbubulong sa iyo, tulungan mo ang taong ito or tulungan mo yung village na to or tulungan mo tong group na to. Sundan mo yung naririnig mo na yun because that comes from God. Kung meron ka naman pwedeng itulong. Ayun. So, ang ganda ng episode na to, yun ang natutunan ko. You have the drive, you have the will, and God will going to let you meet someone who's going to help you. Ang ganda-ganda ng episode na to. I learned from this episode. So, thank you guys sa panonood. We'll watch for the part 6. Pero itutuloy ko to. Kaya lang dito tayo mag-i-stop sa video na to. Pero tatapusin ko siya. And yun, like, napakayaman ng episode nito. Thank you, Sir Paul. Thank you talaga sa pagsunod mo sa sinasabi sa iyo ni Lord sa puso mo na kinakailangan mong tulungan ng batang ito. Thank you, Sir Paul.